Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Binance kung saan ay hindi po ito isang magandang balita para sa number 1 na crypto exchange platform sa buong mundo sapagkat nakita po na 50% sa kanyang market share ay nawala. Ibig sabihin ay bumagsak ng 50% ang kanyang market share. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po si Binance. Mukhang sunod-sunod yung mga hindi magandang balita na naglalaman ng hindi magandang pangyayari ngayon kay Binance. Ayan, baka ang nakakatakot dito ay mukhang hindi magtatagal si Binance, ay mukhang magko-collapse ito. At sana nga hindi po dapat sana mangyari yan kasi marami po talagang gumagamit dito kay Binance. Kasi siya po talaga ang the best na platform kung ikukumpare po talaga natin sa ibang mga platform dyan. Ayan, at the end of 2022, Binance controlled 75% of the market share among the non-US supported exchanges. Ayan, fast forward to August 2023 and the exchange market dominance has fallen to 54%. Ayan. Nung bago magtapos ang taong 2022 ay ganito po yung nasa 75% po yung kontrolado na market share ni Binance. Pero ngayon, nitong mga nakalipas na buwan ng August 2023 ay bumagsak po yung kanyang dominance ayan sa 54%. Yan, as per data, the world's largest exchange dominance is expected to fall to around 50.76% in September. Yan, inaasahan pa nilang magpapatuloy raw ang kanyang pagbagsak. Ayan, at mukhang ngayong buwan ng September ay babagsak ito ng 50.76%. Ayan, no USD support exchange volume market share. Ayan, nakikita po natin dito yung chart. 50.76% daw September incomplete monthly data. Ayan. Nakikita po natin dito yung kulay blue ay yung si Binance. Ayan. Si Upbit yung kulay green. Si Huobi yan yung kulay purple. Yellow ay si Bybit. Orange si OKX. At saka yung iba ay ito yung parang medyo parang kulay pula. Ayan. Meanwhile, the firm's rival Upbit has seen its market share go from 6.19% in September 2022 to 14.51% in September. Ayan, umangat naman po si Upbit ng 6.19%. Si Huobi naman ay umangat na rin ito ng 8.58%. Mula sa 2.83% ay ayan umakyat po ito ng 8.58% ngayong September 2023. Yan, the trend is clearly visible. Users are flocking to rival platforms, moving away from Binance. Yan, ito po ay nagpapahiwatig na na ibig lamang sabihin nito kung bakit tumataas yung market share ng ibang mga crypto exchange ay isa lang ang ibig sabihin nito na yung mga users ni Binance ay mukhang naglilipatan sa ibang mga trading platforms. On the other hand, Coinbase continues to dominate the market share for exchanges that support US dollar. The exchange had about 25% on the market volume in September 2022. And a year later, the firm controls 41% of the market share. Coinbase rise could be attributed to the exit of FTX in November 2022, which led to a lot of people moving to other platforms. Ayan. Pagdating naman daw po kay Binance ay mukhang maganda naman po ang kanyang ipinapakita. Ayan, sapagkat yung kanyang market volume mula noong September 2022 ay nasa 25% at ngayon ay naging 41% po ito.
At ang nakikita po nilang dahilan rito ay yung naganap yung collapse na naganap kay FTX. Si FTX po ang pumapangalawang largest na crypto exchange sa buong mundo. Yan, at saka kaya yung kanyang nag-collapse dito ay syempre yung kanyang users ay naglipatan sa ibang mga platforms. Dulot po niyan, ang naging impact po nito kay Coinbase ay umangat yung kanyang market share. Yan, ang laki po ng kanyang inakyat mula po sa 25% ay naging 41% ito. Yan, ito naman po yung kanyang chart sa US dollar support exchange po ito, si Coinbase. Ayan. Why is Binance losing its dominance? Ayan po si Ginoong CZ or si Changping Zhao. Bakit nga ba parang nawawalan na ng kanyang dominance? Kung pag sinabi po nating dominance ay yung pinakamatindi or pinakamalakas or siya yung nangunguna. Yan, bakit nga ba parang nanghihina na si Binance? At ayan, nakikita po natin dito sa kanyang background ang logo ng US SEC at syempre yung martilyo ng Department of Justice. Yan, at yan, sapagkat si Ginoong Changping Zhao ay dalawa na po yung kanyang kalaban dito. Hinahabol na po siya ng US Securities and Exchange Commission at ang US Department of Justice. Kaya maaring yan po talaga yung dahilan kung bakit hindi yung kanyang pagka-dominance ay nanghihina na. Binance and CEO Changping Zhao had been sued by the US SEC or the Securities and Exchange Commission and the CFTC Commodity and Futures Trading Commission. Yan, maging CFTC po pala. At yan, dagdag na rin natin ang US DOJ. The SEC has sued the firm for an alleged breach of the country's securities law. Yan na po yung dahilan na binayolate ni Binance yung kanilang securities law. Meanwhile, the CFTC has sued the company for allegedly violating federal laws and not registering the exchange in the US. Yan naman po ang kanyang kaso sa CFTC. Hindi raw po nila register ang kanilang exchange dito sa bansang US. The company is also under investigation in France and has recently exited the Dutch market. Ayan. Iniimbestigan rin daw po siya sa bansang France. Kaya ayan, patong-patong po yung kaso ni Binance. The string of regulatory worries around the exchange is probably one of the reasons for its dwindling market dominance number. Moreover, the firm's US arm CEO along with several other high-ranking executives recently quit the company. Ayan, na-content na po natin ito na marami pong nag-quit or nagre-resign dito kay Binance. Yan, yung mga top executives. Yan yung mga matataas na empleyado. At syempre, meron ding yung mga ordinaryo, mga regular na empleyado. At sabi sa balita na nakalipas ay nasa higit 100 po yata yung kanilang tinanggal. Yan, the company has also laid off thousands po pala yung nandito. Thousands of workers this year. This further put a question mark on whether everything was fine within the exchange or not. Dahil sa mga resignation, yung layoff na ito ng kanilang thousands of workers ay maraming napapaisip kung okay pa ba si Binance bilang isang exchange or ito ay malapit ng mag-collapse. Yan po yung isang malaking tanong. However, one major reason behind the exchange falling numbers could be the halt in zero-fee Bitcoin trading promotions. The introduction of this feature in July 2022 saw a huge flow of customers to the platform, and its halt could be another reason for the dip. Ayan, yung parang nakikitang dahilan po raw po nila dito ay yung zero-fee Bitcoin trading promotion nila. Ayan, talagang nung linabas po nila yung promotion nila na ito noong July 2022 ay talagang maraming tao o customers ang ma-attract dito kasi zero fee
ang trading kay Bitcoin. Wala kang babayaran na trading fee. Ayan, kaya maganda po yan. Pero nung natapos na raw yung kanilang promotion na ito ay at binalik na nila yung trading fee dito kay Bitcoin, ay syempre yung mga traders ay nagsialisan na. Syempre, bumalik sila sa kanilang mga paboritong mga crypto exchanges. Kaya yan daw po yung nakikita nila na dahilan rito at hindi po yung paghahabol ng mga financial regulators. Pero ang sa akin po rito ay ayan, mukhang mas malaki po talaga yung impact ng financial regulators para kay Binance. Ayan, talagang ngayon ay sunod-sunod. Kung dati ay si US SEC lamang, ay medyo okay pa. Kasi ganyan rin po kay Ripple. At least kay Ripple ay si US SEC lamang ang naghahabol sa kanya. Pero pagdating dito kay Binance po ay iba. Ang dami po niyang malalaking kalaban ngayon na nagsilabasan. Hindi lamang po si US SEC. Nagsilabasan na rin, lumabas na rin po ang US DOJ, ang Department of Justice nila. Yung isa pa rito ay ang tinatawag nilang CFTC, ang Commodity Futures Trading Commission. Kaya ayan, tatlo na po yung kinakaharap ni Ginoong Changping Xiao dito at yan, mukhang malabo kung malalagpasan nga ba nila ito. Kaya ayan, maraming nagsasabi na maaring ito na nga ang umpisa ng pag-collapse ni Binance. Pero yan, bilang isang user or gumagamit dito kay Binance ay sana po ay hindi po ito mangyari. Sana ay makagawa ng paraan si Ginoong Binance kasi alam ko naman na alam po natin na matalino naman. Yan, maraming nagsasabi na genius daw si Ginoong Changping Xiao at siguro ay yan, makakahanap po siya siguro ng paraan at maayos ang lahat ng mga ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.